Hello, everyone. Welcome to the part two of the discussion series about balancing redox reaction. Today, we're going to learn how to balance redox reaction in acidic medium. So you have several steps to follow. So first is, of course, we have here the permanganate ion plus ferrous ion is equal to manganese ion plus ferric ion. So we're going to balance this in acidic medium. Meron apat na steps. So first step is just like when balancing a simple redox reaction. We have to separate the equations into two half reactions. So merong redox or reduction and oxidation. So ano yung dalawang equation na mabubuo natin dito? So we have the manganate to manganese ion, and then the ferrous to ferric ion. And the next step is we have to balance the number of atoms. So una nating ibabalance ay yung number of atoms and then saka na lang yung total charge on both sides of the equation. So first is we have to count the number of atoms for the manganese and then for the oxygen. No? So for manganese, we have here 1 and then sa product na side ay also 1. So wala na tayong problema sa manganese. Yung problema natin dito ay yung oxygen. So meron tayong apat na oxygen dito sa may reactant na side, pero sa may product na side, wala tayong oxygen. So according dito sa step number 2, in order to balance the oxygen atom, we have to add water molecule. So kung ilan yung oxygen dito, ganyan din yung karaming water molecule yung idadagdag natin sa opposite side of the equation. So since we have here we have 4 oxygen atoms sa reactant na side, we have to add ilan? Ilang water molecule. So also 4 water molecule yung i-add natin sa opposite side. Okay? So meron na tayong isang manganese. So 1 manganese sa reactant, 1 manganese sa product. And then 4 oxygen, and then 4 oxygen sa product. No? So, solve na or balance na yung oxygen natin, yung bilang ng oxygen. Yung problema naman natin dito ay yung hydrogen. Kasi nga, yung water yung dinagdag natin eh. So, meron tayo ditong apat na water molecule and a total of 8 hydrogen na atom. No? So, 4 times 2, that is 8. So, according dito, in order to balance the hydrogen, we have to add equal number of hydrogen ion to the other side of the equation. So, since dito siya sa product, makikita yung hydrogen natin, meron tayong 8. So, we have to add 8 hydrogen ion dito sa reactant. So, kung bibilangan natin yung mga components, we have 8 hydrogen, 8 din dito. 1 manganese, 1 manganese din dito. And 4 oxygen, 4 oxygen din sa kabila. So, ibig sabihin, balance na yung number of atoms ng mga components natin. Then, after you balance the number of atoms, ano nga gagawin natin? We have to balance the total charge or yung number of electrons. So, we have to assign the oxidation number. No? So, for the oxidation number of manganese, since it is an ion at monoatomic ion siya, so, di ba, according sa rule, pag monoatomic ion, kung ano yung kaniyang charge, ganun din yung kaniyang oxidation number. So, since may charge na positive 2 dito, yung kaniyang oxidation number ay ganun din. Magiging positive 2 din. Yung hindi natin alam dito ay yung permanganate. No? Hindi natin alam yung permanganate. By the way, no, hindi natin kino-consider na yung mga in-add natin na water at hydrogen ion sa pagbibilang ng oxidation number or number of electrons. Kasi nga, they are considered, balancing agent. So, hindi na natin kino-consider sila sa pagbibilang ng number of, number of electrons. Yan. So, nagfo-focus lang tayo. Maybe po, sa ibang mga method,
kino-consider nila ito, yung water at saka yung hydrogen ion. Pero dito, para mas madali, focus tayo doon sa mga components na nagmula sa original na equation natin, yung given. So, ito yung permanganate at saka ito yung manganese. So, anong gagawin natin dito? Since hindi natin alam, hindi tayo sure sa oxidation number ni manganese, we have to solve manually. Okay? So, ito yung equation dyan, no? Yung pag-solve natin. So, manganese plus 4, -2. So, saan ang galing yung -2? So, -2, doon sa ating lecture before, sa face-to-face at saka sa online, yung -2 ay oxidation number ng 4. I mean, ng oxygen. So, since meron tayong 4 na oxygen dito, i-multiply natin yan sa 4. So, 4 times -2, which is the oxidation number of oxygen, that is -8. And then to simplify, ita-transpose natin sa kabila yung -8. So, magiging positive na siya. Transpose natin sa kabila ng equation. So, magiging positive na siya. So, that is -1 plus 8. So, that is yung oxidation number ng ating manganese dito ay 7. Positive 7 to be specific. Yan. So, meron tayong positive 7 and then sa kabila is positive 2. So, in order to balance the number of electrons, dapat, or number of charge, dapat mag-adjust tayo again, di ba? Sa part 1 ng ating discussion, sinabi ko na nag-a-add tayo ng electron doon sa side kung saan mas malaki yung oxidation number. So, since dito, yung oxidation number is 7, mas malaki siya dito sa positive 2. So, dito tayo mag-a-adjust na side. Ibig sabihin, sa ating reactant na side. So, anong gagawin natin? Ilan yung i-add natin sa 7 para maging pareho silang positive 2. So, since meron tayong 7 dito, mag-a-add tayo ng 5 electrons. So, 7 minus 5 is equal to 2. So, bakit nagma-minus tayo sa subtract tayo? Kasi nga yung electron is negative yung charge niya, di ba? Yung negative siya, negatively charged particle. So, nagma-minus tayo dito, nagsa-subtract. So, 7 minus 5 is equal to positive 2. So, magkapareho na. Di ba? So, magkapareho na siya. So, balance na both yung number of atoms ng mga components at yung charge or yung oxidation number of electrons. So, okay na siya. The next natin na i-balance ay yung ating Fe. No? So, yung iron, yung ferrous at ferric natin. So, dito, hindi na natin ibabalance pa yung bilang ng atoms ng ng iron kasi nga pareho silang isa, no? Na 1 mole sila sa may product at sa reactant na side. So, yung bibilangin na lang natin dito ay yung kanilang oxidation number. So, dito yung oxidation number niya ay positive 2 kasi nga monoatomic ion ito. And then, positive 3 naman sa kabila. So, hindi sila pareho. So, ano nga gagawin natin? Saan tayo mag-a-add ng electron? So, dito tayo sa mas malaki yung oxidation number. So, ilan yung i-add natin para magpareho silang 2? So, mag-a-add tayo ng only 1 electron. So, 3 minus 1 is equal to positive 2. So, magkapareho na yung electrons or yung charge sa reactant at sa product ng ferrous at ferric na equation. Now, after natin mabalance yung number of atoms at yung charge or yung oxidation number, yung next natin na gagawin ay i-compare natin yung dinagdag natin na mga electrons sa dalawang equation. So kung makikita ninyo, meron tayong dinagdag na 5 electrons dito sa first na equation at dito naman sa kabila ay only 1 electron at andyan sa may product. No? So, again, sa pag-determine natin dito or pag-identify natin ng oxidation half and reduction half, alam natin na pag sa may product na makikita ang electron, that is the oxidation half. So, ito yung ating oxidation half, ito na equation. And then, this one is the reduction half of the equation. Yan. So, na-identify na natin, okay na. No?
Again, yung pattern, tandaan niyo yung pattern sa part 1 na video natin. Okay? Sige. So, since merong pagkakaiba sa dinagdag natin, hindi siya balance. Kasi nga, sa pag-balance ng redox reaction, dapat balance yung nagigain at yung nalulose na electron. So, anong gagawin natin? Saang equation tayo mag-a-adjust? Siyempre dito, no? So, ano yung i-multiply natin sa 1 para maging 5 siya? Siyempre, mag-multiply tayo ng 5 para pareho. So, hindi natin lang minomultiply yung 5 sa electron na in-add natin, kundi sa lahat ng component ng reaction. So, ano yung gagawin natin dito? So, 5 times 1e is equal to 5e electron, no? And then 5 Fe plus 3, and then 5 Fe plus 2. So, ito na yung magiging resulting equation dyan. So, magkapareho na sila. Di ba? Pag nagkapareho na yung number of electrons na inad sa dalawang half ng equation, sa original equation, ika-cancel na natin. No? So, ika-cancel na. Pagkatapos may-cancel yung electrons na inad, i-recombine natin yung naiwang mga components. So again, take note, yung pag-combine natin ay hindi lang basta-basta na pag-combine. Pag na-combine mo, okay na. Dapat panatilihin natin yung position or location ng mga components. So pag, for example, dito siya sa may reactant, dapat sa resulting na, sa final answer natin, nasa reactant pa rin siya. So yung ating mga reactants dito, ito yung 8 hydrogen ion na in-add natin kanina, and then yung permanganate na ion. And then yung mga sa product, we have the 5 Fe plus 3 or yung ferric, yung manganese ion, at saka yung 4 water molecules na in-add natin. So yung magiging result, magiging final equation natin dyan ay ito siya. So 8 hydrogen ion plus 1 permanganate ion plus 5 ferrous ion is equal to 1 manganese ion plus 5 ferric ion plus 4 water molecule. So yan, no? Balance na. Again, pwedeng magkaroon ng change ng position dito. Pwede silang magpalit ng position. Basta within the side lang. Within the reactant side and within the product side. So, eto pwede mag-rumble dito yung mga or magkapalit-palit yung position nila. Walang problema yan. As long as hindi sila magta-transfer ng location sa kabilang side ng arrow. So, ito yung barrier natin. Dyan yung arrow. Basta dyan lang sila. Kung nasa product sila kanina, dapat nasa product pa rin sila na position. Pag nasa reactant sila, dapat nasa reactant pa rin na position. So, that is how you balance redox reactions or equations in acidic na medium. So, ina-allow natin yung hydrogen ion kasi nga acidic na medium ito. Pwedeng magkaroon ng hydrogen ion, no? Acidic na medium. So, ito guys, pwede ninyong i-pause yung video. Yan. Pwede ninyong i-pause and then pwede ninyong subukang i-balance itong oxidation, no, ng ating ferrous ion by dichromate. So, dichromate kanina permanganate yung ating ion dito. No? MnO4 permanganate. And then, ito naman dichromate naman tayo. Okay, na-pause na ba? Nasagutan na? Pag nasagutan na, check natin kung tama yung sagot nyo. So, una, anong gagawin natin? Okay, hatiin natin sa dalawa yung equation. Again, yung dichromate at saka yung chromium na ion. So, dito guys, madalas nagkakamali yung mga students dito, no? Dito pa lang sa umpisa. So, dapat i-double check nyo kaagad yung pag-copy ninyo ng mga charges at saka yung subscripts ng mga formula. Kasi nga, pag mali yung pag-copy mo dito ng charges, pwedeng magkaroon ng error sa lahat ng gagawin mo dito mamaya. Okay? So, dapat dito pa lang na double check mo na. Or, sa bawat step na ginagawa mo, dapat i-double check mo kung tama ba yung bilang
ng mga atoms or ng charges na kinakopy ko. Kasi nga, kung minsan, nagkakamali tayo sa pag-copy, no, ng mga given natin. So, dyan pa lang, mali ka na. Ano bang aasahan mo sa final answer? So, dapat careful kayo sa pag-copy. Yan. So, dichromate is equal to chromium ion. And then, sa kabila naman, pareho doon sa kanina, sa sinode natin. So, we have the ferrous to ferric ion. And then next is, bilangin natin yung number of atoms ng chromium, no? So, i-balance natin muna yung chromium. So, dito sa kabila, dalawa. Sa kabila is isa lang. So, anong gagawin natin? Since isa lang dito, pareho ng ginagawa natin sa regular na chemical equation, sa pag-balance na chemical equation. Magdagdag tayo ng coefficient. So, since meron tayong dalawa dito, magdagdag tayo ng dalawang o ang 2 na coefficient dito para kapareho silang dalawang chromium sa reactant at sa product na side. Pagkatapos mabalance yung number of atoms ng chromium, yung next natin na ibabalance ay yung oxygen. So yung rule, di ba, sa acidic na medium, kung ilan yung bilang ng oxygen molecule natin dyan, or oxygen atom, ganyan din yung bilang or kadami yung water molecule na i-add natin sa opposite side of the equation. So since meron tayo ditong pito yung subscript niya pito eh. Pito na oxygen atom sa reactant na side, mag-a-add tayo dito sa kabila ng 7 din na water molecule. So yan, balance na ang oxygen. So meron tayong 7 oxygen, and then 7 times 1, 7 din na oxygen sa kabila. Chromium natin, dalawa din dito. Okay? Yung problema na lang natin dito guys ay yung hydrogen kasi nga kasama sa package yung hydrogen. Hindi lang oxygen yung binabalance natin pag nag-add tayo ng water. Nagdadagdag din tayo ng hydrogen. So according doon sa step, to balance the hydrogen, we have to add equal number of hydrogen ions sa kabilang side naman ng equation. So since meron tayo ditong 7 times 2, 14, mag-a-add tayo sa kabila ng 14 hydrogen ion. Yan. So, nag-add tayo ng 14 hydrogen ion. Now, natapos na natin mabalance yung number of atoms. So, meron na tayong 14 hydrogen, 2 chromium, and 7 oxygen sa magkabilang side ng equation. Next natin na i-balance after mabalance yung number of atoms ay yung charges. Yan. So, dito sa kabila, pwede nating sa product, sa chromium, pwede nating ma-solve manually. Yan. So, meron tayo ditong positive 6. So, bakit naging positive 6? Eh, di ba, positive 3 yung charge dito ng ating chromium. So, wag nating kalimutan guys na nagkaroon tayo dito ng coefficient kanina. So, kung ilan yung coefficient dito, i-multiply natin dito sa charge, no? So, since meron tayong 3 plus, meron na charge, and then coefficient na 2. So, 2 times 3, positive 6. So, dyan ang galing yung positive 6. And dito yung medyo mahirap sa dichromate kasi nga, hindi tayo sure, no? So, anong gagawin natin? Isosolve natin siya manually. So, 2Cr, kasi nga, may subscript yung chromium natin dito, plus 7 times negative 2. Again, saan nang galing yung negative 2? That is the oxidation number of oxygen is equal to negative 2. So, saan nang galing yung negative 2? Dito sa kabuuang charge ng dichromate ion. Yan. So, dyan nang galing yan. So, 7 times 2, that is negative 14. And then, simplify natin, transpose mo yung negative 14 sa kabila, magiging positive kasi nga negative dito, magiging positive. So, negative 2 plus 14, that is positive 12. So, in short, yung ating dichromate dito, yung chromium sa dichromate ay merong positive 12 na oxidation number. So, ang tanong, Sir, bakit hindi mo sinimplify yung chromium? Bakit hindi mo dinivide by 2 yung both sides of the equation para mas makuha mo yung specific na oxidation number ng individual na chromium? So, hindi na natin sinimplify pa itong chromium, guys, kasi nga, meron tayong dalawang chromium dito sa kabila.
So, dito sa kabila is dalawa din. So, dapat panatilihin natin yung number of chromium. Kasi nga, pag sinimplify natin ito, so yung makukuha natin is the oxidation of only one chromium, and that is 6. Di ba? Pag sinimplify natin dito. So, hindi na siya mag-a-align dito sa dalawang chromium natin sa product na side. That's why pinanatili natin na 2 chromium dito sa may reactant na side. So, hindi na natin sinimplify para magkapareho silang bilang ng chromium. So, ibig sabihin, yung dalawang chromium na yan, yung total na oxidation number nila ay 12. Yung individual is syempre, alam natin na 6 yan. No? Kasi nga, pag dinivide mo both sides by 2, yung chromium ay magkakaroon ng oxidation number na 6. So, ito, 12 na. Next. So, saan nga tayo nag-a-add ng electron? Pag nagbabalance tayo ng charges. So, nag-a-add tayo sa side kung saan mas malaki yung oxidation number. So, since dito sa dichromate, yung mas malaking oxidation number, dyan tayo nag-a-adjust. So, ilan yung idadagdag natin na electron dito sa may reactant para maging pareho silang 6. So, siyempre, babawasan natin yung 6. No? So, merong 12 minus 6 is equal to 6. So, balance na yung charge nila sa magkabilang side ng ating equation. First equation pa lang yan. No? Yung next natin na equation dito, yung sa ferrous at ferric. So, ferrous, yung Fe at 2 plus at ferric naman yung Fe at 3 plus. So, ganun din yung gagawin natin pareho kanina sa first example. Yan. So, mag-adjust na tayo direct kasi nga pareho lang naman silang isang iron eh. So, balance na yung number of atoms. Yung problemahin na lang natin dito yung charges. So, mag-a-add tayo ng 1 electron dito sa mas mataas na oxidation number para 3 minus 1 maging positive 2 din. So, magkapareho ng positive 2. The next is, anong gagawin natin dyan? Yan. So, kung mapapansin natin, i-compare natin yung dinagdag natin na electron. No? But before we compare, identify muna natin kung saan dito yung reduction half at oxidation half. No? So, this one is our reduction half kasi nga nag-add tayo dito sa my reactant. So, this one is our reduction. No? Reduction half. And yung isa naman dito sa iron, dito yung oxidation half natin. Ayan. So next, compare na natin yung bilang ng electrons na dinagdag natin. So kung pansin natin, hindi equal. So yung 6 electrons dito sa dichromate, while dito naman sa iron, sa ating ferrous at ferric, ay only 1 electron. So saan tayo mag-adjust? Siyempre dito sa mas mababa ang oxidation, ang electron na dinagdag natin. No? So para maging equal na 6, multiply natin sa 6 yung buong ferrous at ferric na equation. So yan, multiply natin sa 6 lahat dito. So magiging 6Fe plus 2 is equal to 6Fe plus 3 or 3 plus 6 electron. So yan, equal na sila. Okay? So, anong gagawin natin? Cancel natin yung nagkaparehong number of electrons. So, cancel natin. And then, the rest of the equation, i-add natin. No? I-add up natin or i-recombine natin. So, again, take note when recombining the two equations, we have to maintain the position or location of the components. At syempre, dapat siguraduhin ninyo na tama yung charges na kinakopy ninyo and yung subscripts kasi nga baka magkamali kayo. So, sayang yung effort sa pag-balance kung yung final answer is wrong, di ba? So, dapat careful tayo dyan. Okay? So, ano yung magiging final answer natin dito? So, you have 14 hydrogen ion plus 6 ferrous ion plus 1 dichromate ion is equal to 6 ferric ion plus 2 chromium ion plus 7 water molecules. So, this is now our balance redox equation in acidic medium. So, ganun lang, no? Yan. Okay?
So, yan yung pagbabalance natin. Okay. So, meron pa ako ditong isang example. Yan. So, pwede ninyong i-pause yung video and then pwede ninyong sagutan itong ano no, yung oxidation ng sulfite by permanganate na ion. So, medyo tricky itong i-balance pero dapat careful kayo no, sa pag-copy ng mga charges at saka yung subscripts. Then, pwede niyong ipa-check sa akin, guys. No? Pwede niyong i-PM yung inyong sagot and para ma-confirm ko kung meron kayong mali or kung tama yung sagot niyo. So, that's it for the acidic na medium. So, next naman na video natin, yung part 3 ay yung pag-balance. Paano yung pag-balance ng redox reaction sa basic na medium. So, pag meron kayong katanungan or clarification sa balancing ng redox reaction sa acidic na medium, pwede nyo akong i-PM sa mga contact details na binigay ko sa inyo. So, maraming salamat.